Matapos ang pagpupulong ni Senate President Cheese Escudero at Grupo Manibela at Piston, kakusapin daw ni Escudero ang DOTR at LTFRB para payagang makapagparehistro ang mga unconsolidated na jeep at UV Express. At kaugnay po niyan, mga kapanayan po natin, si Transportation Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po, Undersecretary. Si Maris po ito. Live po tayo sa Unang Balita. Hi, Maris. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning. Una po sa lahat, nakausap na po ba ni Senate President Cheese Escudero ang DOTR at mapapayagan po ba ang hiling niyang payagang makapagparehistro ang mga unconsolidated na Jeep at UV Express kahit nag-deadline na? Unang-una, wala akong alam na nagkaroon na ng communication sa DOTR, yung ating butihing Senate President Escudero. Ngunit dun sa bagay na gusto ata nilang magpa-register, no? Just to clarify po, no, yung consolidation na hindi po tinanggap ng dalawang grupo, no, among 100, dalawang grupo na lang po yung ayaw mag-consolidate, which nag-expire na. Ang resulta po ng hindi pag-consolidate ay talagang hindi ka na pwedeng mag-register kasi kusa kang nag-decision na hindi mag-consolidate. So, hindi ko po nakikita yung bagay na yon dahil decision na po nila na hindi mag-consolidate. Kahit na makipag-usap pa po sa inyo si Senate President Cheese. Definitely, pag-usapin ang pinag-uusapan, lagi namin sinasabi, as per Secretary Bautista, open po kami for any group, any personality para mag-usap. Dahil alam naman po natin, at the end of the day, I think everybody wants to help what's happening now. No? So, respetuhin po natin yung mga ganong klaseng usapin. Ano po ang reaksyon ng Transportation Department sa pahayag naman po ni Senate President Escudero na huwag daw ipagkait sa mga unconsolidated ang kanilang prangkisa? Unang-una po, hindi natin pinagkait yan. Yan po ay consequence ng decision nila na hindi mag-consolidate. I think very clear naman po yung programa, yung gobyerno sa bagay na yan. And I guess we just have to respect their decision and they should also accept the consequence of such a decision. Kinwestiyon din po kasi ni Senate President Escudero yung tala na 83% na raw po ang consolidated. Kung ganyan daw po karami, bakit may mga apektado pa rin daw na commuters nang isagawa yung transport strike kamakailan at ano po ang masasabi nyo rito? Kung titingnan po natin yung 80%, talagang napakalaking porsyento po yon. And if we will look, pag sila po may mga welga po, ang tawag doon, or protesta, kung titingnan po natin yung lugar na may affected at i-compare natin sa lawak ng buong Pilipinas, it is a minor, napakaliit po na porsyento yan. That's why it really shows that 80% is a true number. Siguro lang po, may mga certain places lang na nagkakaproblema, but definitely po, maliit po yun kumpara po sa lawak ng ating bansa at sa dami ng mga sasakyan. Exactly. Ang point po ni Senate President Cheese Escudero, bakit marami pa rin yung mga apektado na hindi nakasakay? Siguro po, just to be very fair sa statement po na lumalabas, hindi po marami as compared sa lawak po. Definitely, hindi namin pinagkakaila. Meron po certain places. Kasi nga naman po, kung kayo ay nagwewelga o nagpo-protesta, may mga certain instances that could really affect. At doon po nag-i-improve or pinapa-improve po namin yung aming pagbantay every time they do such actions po. Dahil po ba sa mga developments na ito, sa mga sinasabi ng Senado, may mga pagbabago po ba kaya na posibleng mangyari sa plano ng gobyerno sa Public Transport Modernization Program? O tuloy-tuloy pa rin ito as is, status quo tayo? Tama mo yun, Maris, no? Tuloy-tuloy ang programa. There will be no stopping the program. Ngunit tuloy rin po ang usapin to further improve the program po. Yun yung pong very clear. Alright. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Andy Ortega, sa panahon po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyo po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.